Alam nyo guys, matagal na maraming mga nagme-message sa akin pagka merong mga bagong labas ng mga interesting perfumes, lalo na pagka yung mga perfume na naglabas ng bagong sabihin na nating pabango is nandito sa Pilipinas. Before, updated ako sa mga ganyan. Ngayon, nagiging updated lang ako because of you guys. Kasi, ang routine ko na lang palagi is either bahay, grocery, sometimes school ng anak ko, or sa hospital kasi merong may sakit sa family right now. So, what I do is, pagka yung meron akong extra time, madalas kasi kasama ko yung anak ko pagka nag-grocery ako or pagka lumalabas ako, tsaka ko lang nadadaanan, nasisilip, naaamoy yung mga perfumes na nami-mention ninyo if I find it interesting. Actually, matagal na marami nang nagre-request sa akin ng mga perfumes na parang Korean brand. But pagka ginugoogle ko sila, ang hirap umorder, ang hirap maghanap dito sa Pilipinas. I mean, more and more pagka tumatagal, lalo na Korea yan, no? May mga biglang seller na nalalabas sa Lazada or sa Shopee. Tapos by then, nakalimutan ko na siyang orderin. And syempre, mas prefer ko, as much as possible, yung kaya kong amuyin yung sample before ako bumili. So, nag-message sa akin si Miss Reg. She's a makeup artist friend and she said she bought 2 bottles from this brand and I think, kung hindi ako nagkakamali, sa dami kasi ng perfumes ko, parang eto yata yung unang Korean brand na nabili ko. And pinuntahan ko siya agad kasi mas malapit sa akin to sa beauty bar. As usual, mabait naman talaga yung staff ng beauty bar dyan sa Glorieta. So, hinayaan nila akong tumayo doon ng matagal, amuyin isa-isa tong mga bottles nila. Actually, nag-amoy din ako ng perfumes from Kores na brand. Meron akong parang 2 or 3 bottles dito sa bahay. Pero may mga bagong labas kasi na scents si Kores. So, nag-amoy din ako doon. So, imagine, ang dami kong inamoy na perfumes. Hinayaan lang nila ako doon na mag-amoy-amoy. So, hindi ko na patatagalin guys. Ito yung Hints na perfume brand. So, bago tayo mag-umpisa ng review, yung foundation na ginamit ko is itong Tom Ford na Architecture Soft Matte Foundation. And yung nasa lips ko naman is itong MAC na 894 Gingerella na lipstick. Ilalagay ko sa description box below yan kasama nitong mga pabango na i-review ko today. So, buti na lang, 5 lang yung perfumes na meron tong brand na to as of the moment. Try kong i-google, parang talagang 5 lang naman yata. Pwedeng mali ako. Mag-comment kayo below guys, i-correct nyo ako. So, nakatulong na 5 lang para hindi ako masyadong matagal dun sa store and hindi ako masyadong mahirapan. Pero still, naintindihan ko si Miss Reg nung nag-message siya sa akin na i-try tong mga perfumes na to because parang hindi naman sila magkakaparehas pero parang somewhat medyo magkakahawig kasi sila. Kaya medyo mahirap siya, lalo yung merong 2 perfumes na parang medyo magkahawig ng konti. 50 ml lang yata ito and wala talagang nilabas na 100 ml. This is 3,495 pesos as of now kasi malamang baka tumaas in the future. And eto yung pinakabote. You know what this reminds me of? This reminds me of Byredo na bottle. Diba? Magkahawig sila, nag-iba lang ng cap and magnetized siya. Kung hindi ako nagkakamali, si Byredo magnetized din. Nung pag-uwi ko ng bahay, nung after kong maamoy itong 5 pabango, ang pumasok sa isip ko is parang siguro, or baka nagkataon lang, ang inspiration nito is yung mga Byredo na perfumes. But, etong mga nilabas nilang 5 bottles is parang catered siya sa Asian weather and also siguro sa chemistry ng mga Asians. Kasi if you've been to a Byredo na shop and naamoy nyo na yung mga perfumes nila, nakapasok na ako sa sa isang shop nila sa Paris. May mga ibang perfumes sila na although mabango, parang para sa akin, mas bagay siya sa Europe. Hindi ko naman masabing hindi siya bagay dito sa Pilipinas kasi perfume lang naman yan. Pag pumasok ka sa air-conditioned na room, yung sobrang malakas na aircon, parang magiging carry na yan. Pero parang pipiliin mo kung kailan mo siya gagamitin, kung ano yung isusuot mo habang gamit mo yung perfumes na yon. Whereas pagka nandun ka sa Europe, parang bagay na bagay siya. Etong mga Hints na perfume, as of the moment at least itong 5 na nilabas nila, para sa akin, para siyang Byredo na version na para sa mga Asians and para sa Asian na weather. I hope it
makes sense yung sinasabi ko. Naamoy nyo na ba to? And pag naamoy nyo na to, puntahan ninyo to guys sa beauty bar. Mag-comment kayo below after ninyong maamoy kung agree kayo sa sinasabi ko. Uulitin ko 5 bottles to. 3 lang yung nabili ko. Pero I think eventually in the future, bibilihin ko din yung 2. As of the moment lang kasi parang feeling ko meron na akong perfume na kaamoy nun nung 2 hindi ko kinuha. Pero sobrang dali nilang gamitin and parang hindi kayo magkakamali sa kanila. Although syempre body chemistry pa din, pwedeng yung mahinang-mahina na naamoy ko sa store, pagdating sa inyo, sobrang ganda nung chemistry niya, maging sobrang malakas naman siya sa inyo. Mag-umpisa muna tayo kay The Lamp. So, eto yung The Lamp. Pakita ko lang sa inyo, eto yung isa pang bottle na ibang scent kasi hindi sila pare-parehas ng kulay. So, etong The Lamp, sa kanilang lahat, as of the moment, pwede akong magbago yung isip, pero as of the moment, eto yung gustong-gusto ko sa kanilang lahat. Pagpasensyahan nyo na guys, umuulan, baka naiingayan kayo. So, etong brand na to, hindi mo pa to makikita sa Fragrantica. Actually, ang iiksi lang nung mga parang nasulat ko na notes nung inaamoy ko sila. Marami pa yung daldal ko. So, kada box ng mga perfumes, nakalagay yung notes nila. So, etong The Lamp, meron siyang blackcurrant, pink pepper, jasmine sambac, musk, and vanilla. Meron siyang jasmine sambac, pero hindi siya yung amoy parang bulaklak na bulaklak or parang amoy sampagita. Hindi siya ganon. And even though meron siyang vanilla, hindi siya yung amoy vanilang-vanilla na parang ang cheap ng dating. Ang ganda ng pagkakablend niya. Yung blackcurrant, para siyang hindi siya yung matamis na blackcurrant. Meron siyang konting sourness. And yung pink pepper, yun yung parang nag-add nung kick. And also freshness din, na parang iisipin mo, may pagka-woody din siya ng konti. Ang ganda ng pagkakablend nito guys. Unisex tong lahat, pero I think etong Lamp, maraming magkakagusto dito na lalaki. So this is sweet, woody, and floral, pero hindi siya floral na floral eh. This is my kind of scent. Kung babae ang gagamit nito, girl boss, parang young CEO, maraming ideas, happy na pumasok sa trabaho, ang ganda ng araw. Ganun yung hindi yung maganda yung araw na panahon na ang ganda ng araw niya, ang ganda ng mood niya, very lively, yung parang tipo na ang galing-galing niyang humawak ng tao. Confident, ginagalang, pero hindi yung kinakatakutan kasi masungit, ganun. Respetadong tao, ganun yung dating. Pero, meron akong naaamoy sa kanya na ano lang siya ng ilong ko eh. Meron pwedeng ma-put off dito. Kasi meron akong naaamoy sa kanya na parang amoy deodorant siya. Amoy, hindi ko maalala kung, basta yung parang roll-on siya na deodorant. Alam niyo yung pag-unang roll niya sa kilikili ninyo, meron siyang parang labas ng konting freshness and also alcohol. Pero hindi siya amoy alcohol na alcohol eh. Hindi naman siya mabaho guys, kasi yung deodorant na yon, parang ang fresh nung dating nung amoy niya. Pero ayun nga, baka ma-put off kayo kasi may pagka-amoy mabangong deodorant siya. Yung next na bottle, wala ako nun. Actually, muntik ko yung kunin. Medyo nahirapan akong mag-decide dito. Pero eventually, sabi ko nga sa inyo, babalikan ko tong 2 bottles na wala ako, no? Yung next na bottle is The Flat Shoes. Eto, smells fig. Siya kagad yung unang bubungad sa inyo. Para siyang fig na may green tea. Summertime sa Europe, sa weather natin dito sa Pilipinas, yung sobrang sunny na ber season. Medyo malamig ng konti yung weather pero maaraw. After 5 minutes, tumatamis siya konti dahil sa sweet musk na note niya. Maganda siya. Green tea na may fig na combination siya ng perfume. Yung next is The Shirts. Eto, hindi ko rin to kinuha. This is clean naman, inoffensive, and simple. Ang simple niya, guys. Black tea naman yung maaamoy mo sa kanya. Parang meron siyang parang same na dating nung lalabo na Thé Noir. Meron na kasi ako noon, pero scent memory, parang medyo mas darker pa ng konti si Thé Noir compared dito kay The Shirts. So, sabihin mo nang mahilig ka sa ganitong klase ng pabango, si The Shirts yung gagamitin mo sa daytime, and then si lalabo na Thé Noir naman sa gabi. Parang ganun. Pero parang sa akin sa ilong ko, medyo almost magkapatid lang sila. Kaya hindi ko siya kinuha. Yung pang-apat is The Scarf. So, eto naman siya guys. So, this one, amoy bagong plancha na puting damit sa initial na smell. Alam niyo yung uniform or any, kahit even actually yung mga puting pillowcases, yung pagdampa ng plancha tapos yung steam na maaamoy mo from that, ganun yung una mong maaamoy sa kanya.
Yung floral na note niya, which is jasmine, maaamoy mo siya and meron ding parang woodiness sa kanya. Mas simple pa siya sa The Shirts. Parang mas amoy malinis na tubig halos itong The Scarf. Medyo nakakalito. Ito na yung nakakalito na part actually. Si The Scarf at saka yung si The Shirts. Kasi pag inamoy mo silang magkasunod, medyo malilito kayo ng konti. Kailangan balik-balikan ninyo para makita ninyo or maamoy ninyo yung difference nilang dalawa. Pero kung ang gagawin ninyo is amoy mabilisan lang, parang ang dating talaga is halos magkaamoy lang sila. And actually, itong The Scarf, sa unang amoy, parang mahina lang siya. Kasi nga, amoy parang malinis na tubig lang halos. The difference is itong The Scarf, woody siya. Whereas si The Shirts naman, meron siyang sweetness. Actually, hindi nawawala sa kanya yung amoy nung parang steam nung bagong plancha na tela. Malinis siya malinis siya na woody. Last na bottle. Ito naman yung The Pillow. Very light naman siya na lipsticky na powdery. Alam mo yung tita mong ang linis-linis, planchadong-planchado yung damit, maayos yung buhok, ang bango-bango, maraming pera, kanya nakaupo sa hotel lobby waiting for her friends, umiinom ng champagne, mag-afternoon tea. Suede siya na may patchouli, pero yung patchouli niya hindi dirty na patchouli na parang amoy. Sabi ko nga, may pagka-amoy earthy. Kung meron man, sobrang hina, pero hindi talaga earthy yung naaamoy ko dito Amoy lipsticky, powdery, may class tong The Pillow para sa akin. Slightly may pagka-madam-ish, pero hindi yung matandang-matanda, lola yung dating. I could wear this pagka depende sa damit, depende sa lakad. Meron siyang dating actually na parang Chanel na perfume na mas easier pa, mas madaling gamitin dito sa weather natin sa Pilipinas. So ayan na guys, yung 5 perfumes from Hinz na brand. This is a Korean brand. And again, thank you very much Miss Reg sa pag-recommend nitong brand na to. Yung ibang mga nagre-recommend sa akin ng mga bagong labas ng mga perfumes, hayaan ninyo, nasa listahan ko yan, lalo na yung mga nasa Greenbelt area ng mga perfumes. Hindi lang ako masyadong nagagawi kasi doon kasi wala namang grocery doon. Pero of course, as much as possible, kung pwede kong maamoy lahat yan at ma-share sa inyo, I will do it. Hindi lang talaga kaya, lalo na yung ibang mahirap orderin and wala dito sa Pilipinas. So, anong favorite ninyo na Korean brand na perfume? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!